loves a cheerful giver. And God is able to provide you with every blessing in abundance so that by always having enough of everything, you may share abundance Grabe, na-miss ko in every good work. So, Mag-convert. worship yun din dyan, no? So, here, Paul is using the metaphor of a farmer, yung mga magsasaka. So, sinasabi niya na yung mga magsasaka, di ba, hindi naman sila nagtatanim ng kaunti, right? So, pag nagtanim yung mga magsasaka, lagi bultuhan. Kasi kapag tinanim nila marami rin silang aaninin. No? And pag tinanim nila konti lang na seeds or rinhe, edi konti lang yung kanilang aaninin. Right? So, Paul is saying that the same is true with us. And no, ang galing lang na ginamit niyo yung metaphor ng farmer. Kasi, yun nga we give little of ourselves, our time, our money, our resources, less than what we are capable of. Then what we will receive is little in return. So, sa atin, sometimes we think that by tithing Hello po, up, good afternoon. Ay, afternoon na ba? Malapit na mag-afternoon. 11 pa rin. Inataraw natin yung kaya natin ibigay. Kaan po tayo. So, feeling natin pag mas nagpipid tayo o pag mas nakalimutan ko yung term. Pero pag naghigpit tayo ng bulsa, naghigpit ng bulsa or ng kumon, di ba? Naghigpit tayo ng kumon, ay, yun nga, mas dadami yung natin, yung ating kaimanan or yung ating treasure. No? But the Paul is just exactly the opposite. No? He's challenging us that the more we give away, the more we will be in a place to be blessed. No? Naniniwala ba kayo? Hindi convinced, no? Kasi yun ang tinuturo sa atin ng mundo na mas pagtitipid ako, mas hindi ako magbibigay, mas kukuntian ko lang yung bigay ngayon. Parang least maximum in return sa least sacrifice. No? Ganun yung tinuturo sa atin ng mundo. Parang deal siya, parang business deal. Ganon. But no, hindi ganun Paano yung mag-pin? sa Bible. So what is the secret to joyful giving? Sabi ko ni Lord, God loves a cheerful giver. Bakit kaya may mga tao, may kilala ba kayong tao na mas mahilig sila magbigay? Parang mas masaya pa sila na nagbibigay sila kaysa sila yung magbigay. Diba? Sarap maging ganon. So what is the secret to joyful giving? It's just confidence in God. So sabi dito, we can be generous because God will take care of our needs. No? Meaning, hindi yung mga taong gusto magbigay, wala silang... Konti na lang yung ulam ko. Pero pagkakasyahin natin yan. Sa buong, kanin. Ano sila doon? Kept sila doon, no? Basta magbibigay sila. And masaya sila doon. Sabi sa Matthew, Sarap kasi yung ulam kaya naubos ko. Therefore, I tell you, sabi ni Lord sa atin, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more of value than they? So yung mga birds, yung mga ibon, Yung kanan ko din po pala, sinangag, kaya sobrang sarap niya. pero tayo, Sinangag at corned beef. Confident ba tayo na God's got our back? Tama ba? Confident pa tayo na hindi ako pababayaan yun. So, the more we have faith that God will take care of our needs, the more generous we can be. So, generosity is actually related to our faith. No? Ganun pala yun, no? Na kapag makikita mo sa sarili mo na kapag, ay, parang ayoko magbigay, no? Baka makulangan ako, no? Ibig sabihin, maybe there's something you can work out sa people. Yun. So, if we stop to think about it, all that we have is a gift from God, right? The breath in our lungs, the families, friends, trabaho mo, career mo, kotse mo, even, yun nga, yung hangin na nilalanghap ko ngayon, no? Even the time resources, ba't ka nandito ngayon sa Senyo Matuto? Lahat yan galing kay Lord. Grabe. And ang ugali ko kapag kumakain ako is, iniiwan ko yung ulam para yung huli mong bite, wow, heaven. Charis. Lalo pag gusto ko yung pagkain, syempre pag gusto, pag hindi naman, I mean, yung ulam. Sorry. Tapos pag yung ulam ko naman hindi ko gusto, like gulay,